Sa inyo ang programang Welcome Back to Jesus dito po sa inyo pong social media, sa Facebook Live ng Welcome Back to Jesus. Coming home again, the answer to our prayer. Programang nagmamahal, programang nagmamalasakit, ang programang naghahatid ng buhay na salita ng Diyos. Ito ang pinalakas na Welcome Back to Jesus broadcast. Long we've been waiting for your brother, and now Ito po ay handog sa inyo ng Jesus Christ, our King Forever Apostolic Ministry. the answer to our prayers. You've been wondering. Ito po ang iyong lingkod, Bishop Frank Mendoza, ang iyong host dito sa programang Welcome Back to Again Jesus. before. Binabati po namin ang lahat ng aming mga viewers from Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Panginoon ang siyang kumilos at magpala sa bawat isa sa inyo. And also I would like to greet all our viewers from the different part of the world, our viewers from from United States of America, particularly in California, to all Filipino community out there. At ganun din, pinapasalamatan din natin Panginoon sa patuloy na pakikisa ng lahat ng ating mga coordinators at ng ating mga kapatid dito po mga kapatid sa ating pong Where you been? programang ito. If you sin, Mula Mandaluyong, so do we. Imus, Dasmariñas at sa iba't ibang dako na inaabot ng tinig na ito. Magandang gabi sa inyong lahat. His grace isn't cheap. Tayo po'y manalangin sa pagbubukas ng ating pong gawain. Dakilang Diyos amang makapangyarihan, salamat po Panginoon sa gabing ito na iyong pinagkaloob sa amin muli upang kami po ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat Panginoon ay patuloy mo kaming ginagabayan. Ang programa ito Panginoon ay naging kasama ng iyong mga anak at mga viewers sa kalagitnaan ng pandemic, Panginoon, ang iyong salita, ang siyang umaaliw at nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa amin. Kaya pagyamanin mo, Panginoon, ang gawain ito. At huwag mo po kaya na sila po ay magkaroon ng spiritual o magsawa sa araw-araw na pagkikinig ng salita ng Diyos, kundi bagkus, araw-araw ay lalo po silang nananabik upang muling lagakan ang kanilang mga puso ng iyong mga banal na salita. Sa iyong dakilang pangalan, Ama, ito po ang aming samdalangin. In Jesus' name, Amen. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay darako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ito po ay isa na namang request sa ating pong noong ipinangaral na. Ay ngayon naman ay tatalakay natin dito po sa ating programang Welcome Back to Jesus. Bago po dyan ay muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng patuloy na kumikilos. Matatapos na naman ang buwan at tayo po ay tuloy-tuloy pa rin sa ating pong programa sa Welcome Back to Jesus. So itong darating na weekend, ito po ay first week of the month of June, ay ang Jesus Christ, our King Forever Apostolic Ministry, ay bukas po i-announce ko yung program natin at yung mga mailalagay, ma-assign, at pakinggan nyo lang po bukas kung ano po yung ating pong magiging programa sa darating na pagsamba. Okay? At sa pagkakataong ito, ihanda na po natin ang ating mga panulat at papel at tayo po ay darako na sa pagkikinig ng salita ng ating Panginoon. Another request, our topic is about rediscovering your passion. In Revelation chapter 2 verse 4, nevertheless I have this against you, that you have left your first love. Revelation chapter 3 verse 15 to 16,
I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So because you are lukewarm, and neither cold and hot, I will spew you out of my mouth. As you take this moment, mga kapatid, to digest these two scriptures na binasa ko, what are some of the things come to your mind? Pero bago po ako magtuloy, minsan meron ako na-encounter, nagtanong, ay yung atin daw message ay karamihan ay ginagamitan o tayo po ay gumagamit ng wikang banyaga. Mga kapatid, dahil ang ating pong scope ay hindi po, pag tayo nasa church, 4 na sulok ng church, bagamat naka-live, ay gumagamit tayo ng ating wika. At subalit, pagkadating po ng ganitong mga programa, ina-address po natin unang-una mga patiran and also buong mundo yung ating pong parishioner pagdating po sa ganitong pagkakataon. At kaya mga kapatid, lagi po nasa plain English yung ating pong lalo na pagdating sa salvation. Kaya tuloy po natin, yung binasa ko kanina, ating pong idadigest yan, ano yung mga pumapasok sa inyong kaisipan dito po sa 2 versikulong ito. How do you see your relationship with the Lord Jesus Christ in the light of these two scriptures? What is it, a person's life that could cause them to lose their first love, to become lukewarm? After being filled with zeal and passion for the Lord and His kingdom, what was it that caused a person who once meron napakainit niya, a fervent intensity, na nagpo-produce ng hot fire with their soul and spirit, and ignited others with the same level of fervency to go out? Both of the scripture, mga kapatid, ito po ay indicative of a person who is lost their passion for the gospel and the kingdom. Kayo pa nandyan pa ang passion nyo? O naghihinawa na kayo dahil everyday inyo pong napapakinggan ng welcome back to Jesus? At in this message, mga kapatid, I want to talk about how can we rediscover the passion that once ignited our heart and spirit. This is something all of us, a Christian, deal with from time to time. No matter who we are all tendency to lose our passion for the gospel and the kingdom. What is the passion defined? The energy of our soul, intense emotion, compelling action, a strong devotion to some object, activity, or concept, shared meaning, passion, enthusiasm, and zeal. Why people lost their passion? Bakit daw yung mga tao ay nawawala yung kanilang passion, yung kanilang devotion, yung kanilang energy, yung kanilang intense emotion sa pakikinig ng salita ng Diyos? Before we get too far into why we need passion and how can repossess our passion, let's look at some reason why people lose their passion. Number one, by allowing something precious to become familiar. When dealing with people, do you remember how it was when you didn't know Jesus, or it is become too familiar? Allowing something precious. Maraming mga bagay
na katulad ngayon, ito ay napapakinggan natin. Nakikinig tayo sa programang Welcome Back to Jesus. Minsan na inaya natin, ito'y mahalaga eh. Para baga nagiging familiar lang sa atin. With many people, do you remember? Jesus or has become familiar. Number 2, a desire for acceptance and approval. Our desire for approval causes us to turn the temperature down of the passion of our lives until we seek the normal average, magiging lukewarm ka o magiging maligamgam ka. Yung desire natin, na gusto natin, lahat ng gawin natin, makakuha tayo ng approval sa tao, lahat ng gusto gawin natin katanggap-tanggap sa tao. Minsan mga kapatid sa atin, pag tayo nangangaral ng salita ng Diyos as a Christian, hindi naman lahat katanggap-tanggap. Kasi meron ding mga tao na hindi rin naniniwala sa mga salita ng ating Panginoon. So sa atin, yung hangarin nating makakuha ng approval sa ating ginagawa, cause to turn the temperature down. Bumababa po yung ating pong temperature sa paglilingkod sa Panginoon. Yung passion natin, passion of our lives until we seek normal average, maging lukewarm tayo, maging maligamgam tayo. Ibig sabihin na maligamgam, kahit ikaw uminom ng kape, maligamgam, hindi ka tatagal, hindi mo yan iinumin kasi maligamgam na yan eh. Di ba? Sandali lang po mga kapatid, papalit lang ako ng mic. Jay, ano mo itong... Itong ano? Palit lang po tayong mic. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sound check. Mga kapatid, tuloy po natin yung camera ko, please. Okay. Sabi nga natin, a desire for acceptance and approval. Kung yung ating desire yan, umihina o ibig sabihin, lumalamig yung temperature, nagiging maligamgam tayo. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, yung ating passion, mga kapatid, na ginagawa natin, yung init natin, huwag natin yung ating ginagawa ay para bagang ipinakikita lang natin sa tao, ay maganda ito, tatanggapin ako ng tao sa gagawin kong ito, ay galito ako. Mga kapatid, iyon po ay nagbibigay sa atin na tayo po ay nagiging maligamgam. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, may nakakita o wala, ginagawa natin ang paglilingkod sa Panginoon sa Kanya. Hindi para magkaroon o pa-approve pa natin sa tao kung ano yung ating ginagawa sa harapan ng Diyos. Ibig ko sabihin, pinapakita pa natin sa kanila. Sabi nga, kung nga magbibigay dapat hindi makita ng iyong isang kamay. And then, ano pang reason? We live in society that is passive. We have become conformed to the world. So, tayo nabubuhay sa mundong ito na minsan, nako-compromise natin, nakikipag-conform tayo sa mundo. Kung ano yung nagiging uso sa mundo, doon tayo nahuhumaling. Kung ano yung gusto ng mundo, so, nung tayo sumausaw na doon sa takbo ng mundo o sa sistema ng mundo, ay unti-unti mawawala yung passion mo. Kasi nga, hindi ka na makapag-focus, nakikita mo lang kung ano yung nasa paligid mo, kung ano yung mga nangyayari o uso sa paligid mo. So, ang mangyayari sa iyo, ihina ang temperature mo at mawawala yung tawag nating passion mo sa paglilingkod sa Diyos. Well, kung iyon titignan,
sa paglilingkod sa ating Panginoon, yung iba, as a Christian, mas pinipili nila manood ng TikTok o kaya gumawa ng TikTok dahil yun ang uso, nakipag-conform tayo sa mundo. O kaya face up, lalaki kayo, magiging babae kayo. So may mga ganong mga bagay na kailangan nag-iingat tayo. No? Kasi pag yan ang nangyayari, unti-unting mamamatay yung ating passion sa paglilingkod sa ating Panginoon. And then, pang-apat, apathy increase with age. So may mga tao, abang tumatanda, nung bata talaga matindi yung passion sa paglilingkod sa Diyos eh. Pero abang daw tumatanda, it may be that wise young believer are very rare, serious, old believer is very rare also. So kaya nga, tayo naglilingkod sa Panginoon, sabi niya, huwag mong iwanan ang una mong pag-ibig. Ibig sabihin, tumanda ka, nung ikaw'y bata, nagtindi ang paglilingkod mo, hanggang dumating ka sa tamang katandaan mo, ay patuloy. Kaya sa minsan, maraming tao, habang tumatagal, talagang sa totoo lang, yung passion nila nawawala. Dahil isip nila, matanda na sila, mga kapatid, so yun po yung mga nagiging dahilan. So ano pa? No purpose beyond self. People who bound up in themselves become bored with life. Only desire to get up and listen to serial, go snap, crackle, umpak. Pang-anim, failing to count it all joy in the midst of life prior. Yung bang hindi tayo nakakakaon, hindi natin nararamdaman yung joy pag dumarating sa atin yung trials and hardship. Yun po yung mga dahilan kung bakit nawawala yung passion ng mga tao. Yung devotion nila, yung init nila, yung intense emotion nila sa paglilingkod sa Diyos ay nawawala. Lumalamig dahil sa pagsubok, sa trial, sa hardship. Minsan nga, pero tayo nakakausap, sabi niya, alam mo, Bishop, kaya minsan sabi niya, ayaw ko na dun sa amin eh. Bakit naman? Kasi yung kapitbahay namin, yung kapit church namin, ang lago, talagang, sabi niya, talagang iba. Ako'y nabe-bless dun dahil ang lago, ang dami nila. So, sinagot ko lang naman siya, kasi nakikita ko na doon yung ganyang, dahil sa trial sa loob ng church, nakikita ko na rin yung gusto niyang tumbukin. Sabi ko sa kanya, hindi mo pwedeng ikumpara yung church niyo sa church nila. Unang-una, ang church nila, mayaman. Marami sila. And then sa inyo, kaunti lang. Sila yung marami. Hindi po tama na pagkumpara natin yan. Pero lamang, kung pareho kayong, ang church nyo at ang church nila, parehong binigyan ng kaparehong blessing ng Panginoon, parehong mayaman, doon mo makikita yung way of paano nila i-handle yung ministry, paano lumago. Pero hindi pwede sabi mo, ito sabi mo, malago, mayaman niya, mahirap to isa. Hindi po pwede ang ganong pagko-compare. Kailangan, pantay lang. Halimbawa, pareho maliit na church. So makita mo yung yung tinatawag natin nandun yung apoy. No? Nakikita yun sa tinatawag natin pamamalakad. So makikita natin yan. Pero kung ang mayaman yung Musano, ay malaki po talaga pagkakaiba niya. No? Okay. Ayun, mga ganong mga tanong, ibig sabihin, mga kapatid, ay nawawala na yung passion. Noon, kahit kami maliit, 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan at talaga, tutuloy po kami. Pero dumating ang hardship, nag-compare na sa iba. Ano pa? Yung unresolved issue, pain and heart, yung pait na pinagdaanan mo, unresolved, yun yung magiging dahilan
para mawala yung passion mo sa paglilingkod sa Diyos. So yun po yung mga bagay na dahilan. Marami po yan eh. Pero kung sa ating pong tamang oras ay ating pong dahil limitado yung oras natin, dahil alam po ang iba sa inyo yung magpapahinga na dahil bukas ay papasok na muli. So ano naman yung karakteristik ng isang tao na driven by passion? Yung talagang hindi nawawala yung passion niya sa Panginoon. So ang tawag ito ay tinatawag na goal-oriented and visionary. May tinatanaw siya, may inaabot siya, at siya visionary. Sabi nga, my people destroy. Ang aking mga tao, sabi niya, kung walang tinatawag na my people destroy because of yung tinatawag na walang vision sa buhay. Goal-oriented. Meron kang, and then, pag sinabi mong goal-oriented, meron kang sineset na goal, meron kang tinatarget sa ikabubuti ng gawain, at visionary ka. Ibig sabihin, hindi ka mag-stay sa isa lamang dahil ang Panginoon, from faith to faith, inahayag niya ang kanyang kalooban. So, a goal-oriented and visionary. Ikalawa, kapag ang tao is driven by passion, self-starter siya. Hindi na siya pinupukpok. Self-starter. Meron siyang sariling initiative, ginagawa niya. Ang dapat niyang gawin sa Panginoon. Dahil yun ang nagdidikta sa yun, ang init niya. And then, has a positive attitude. Yan. Pag may passion, driven by passion, pag ganyan mga kapatid natin sa paglilingkod sa Panginoon, meron siyang positive attitude. Ibig sabihin ng positive attitude, makikita mo yung plan, susunod tayo sa ating pong, meron tayong goal, susundin natin yan. And then, hindi agad natin iniisip, mahirap yan. Hindi niya iniisip yung mahirap yan, mahirap gawin yan. Siya ay positive sa kanyang, may positive attitude. Ibig sabihin, meron siyang paniniwala sa tumawag sa atin. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, siya ang tumawag sa atin, naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, di ba? Kaya kailangan meron kang positive attitude. Ano pa? Give 100% all the time sa gawain ng Diyos. Anytime na magbigay, for example sa atin, anytime, sabi nga, halimbawa, musician ka, anytime ang church ay humingi ng special song sa atin, hindi tayo patumpik-tumpik pa. Kundi, okay, kahit ako'y busy, 100% all the time ay ibibigay ko, gagawa ko ng kantang yan para sa Panginoon yan. Di ba? O kaya, anytime, pag nasa calling o tinawag ka ng Panginoon para maglingkod, anytime, 100% all the time. Ano man ang gawin natin sa loob ng gawain ng Diyos, all the time, ibigay natin ang 100%. Bawat ginagawa natin, ibinibigay natin ang 100%. Diba? Tulad po ng mga ginagawa, for example, dito po sa ating pong ginagawang live broadcast. Yung ating pong live broadcast, akala po minsan, basta uupo ka lang rito, pagkatapos ay magme-message. So, mga kapatid, maraming preparasyon. Kung wala kang passion dito, passion for broadcasting o passion for sharing the Word of God, hindi mo may bibigay yung 100% mo all the time. Diba? So kaya 100 lahat binubusisi. Before mag-broadcast, chinecheck ang monitor, chinecheck ang speaker, chinecheck ang headphone, chinecheck ang interface, chinecheck ang lahat, chinecheck ang mga kanta. Lahat, sinusubukan muna. Ilan? Mga kapatid, hindi po ganun kadali. Hindi, pag nag-live ka na, mga kapatid, naka-ready na, pero minsan di mo mapaiwasan, pero kailangan 100% lagi yung ating ginagawa, paglilingkod sa Panginoon. And then, strive for excellence. Ang isang taong driven by passion, hindi pwede na yan. Pastor, pwede na po yan eh. Pastor, pwede na hindi. Maghanap tayo ng excellence. Dahil yan po, mga kapatid, ang ating pinaglilingkuran ay excellent na Diyos. At ang bawat ginagawa natin buong puso, kaya hindi pwede sa atin yung pwede na yan. Kundi,
strive for excellence. Is creative and getting done, creative siya at getting things done no matter what. Kung ano yung trabaho niya, anong pinapagawa ng Panginoon sa kanya, kung minsan ay mahirap gawin, creative siya para lamang matupad yung bagay magawa niya, anuman ang mangyari. So, yun yung mga person driven by passion. And then, as a whatever it takes attitude, isn't overcome by obstacles. Hindi siya natatalo. Meron siyang whatever it takes attitude. Ibig po sabihin yun, mga kapatid, ino-overcome mo ang lahat ng hadlang na nakakahadlang sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon ay now ino-overcome mo. And then ito, susunod, accept responsibility. Pag ikaw ay driven by passion, pag nagkamali ka, huwag kang magturo. Ay, kasi siya kasi ganito kasi ito kasi yan Accept mo yung responsibility. Di ba? For example, sa atin, nag-fail ka. Aminin mo. Responsibilidad mo yan. Ikaw nandyan, ikaw mananagot dyan. Akuin mo yan. For example, sa atin, minsan nga, kakamali tayo sa pagla-live natin. Meron tayong verse na iba na babanggit. Mga pati, agad-agad hinihingi natin ng paumanhin yan. Sabi natin, nagkamali kami, pasensya na kayo mga kapatid, ganito, ganyan, ganyan. Iyon yung tinatawag na pag-accept ng responsibility. No? Tayo ganon. Hindi tayo natuturo, sisisi ng ganito. Pag nag-fail ang isang project, ikaw yung leader, you take the responsibility and consequences. Yun yung tao na driven by passion. Doesn't make excuse or shift blame, mga kapatid. And then inspire others to do their best. In-inspire niya yung iba para gawin yung mabuti. Sa atin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. In-inspire natin lahat para gawin yung best. Diba? Nakikita natin, mga kapatid, and then rises to leadership. Ito po ay nagiging leader sa ministry. Kasi driven by passion. Pag ganyan yung leader, talagang magtatagumpay tayo. After looking yung mga sa inyong napakinggan, nakita mo ba ang iyong sarili kung saan ka kulang? Sa mga areas binanggit ko sa inyo. So you need have your passion restored. Gusto mo ma-restore yung passion mo. Hindi ka na goal-oriented. Puro baliktad na dyan. So gusto mong i-restore. Why we need to restore our passion, mga kapatid? Minsan naghihimagod na tayo. Minsan nga, mga kapatid, no? Particular, in-handle natin simbahan, church. Nasa pandemic tayo, malalayo tayo. Nung una,